Magandang hapon Pilipinas, Biyernes na naman po at handa na naman kaming ihatid sa inyo ang isang kontrobersyal at mahalagang impormasyon ukol sa bukang bibig ng marami sa atin, ang Anti-EPAL Bill. Isang batas na nagbabawal sa ating mga lokal na opisyal na pumapel sa mga government-funded projects sa kanilang mga lugar na tila sila ang pumondo, kaya naisakatuparan. Masasabing maraming batas na rin ang naihain sa Kongreso bago pa man ang Anti-EPAL Bill. Bagamat maraming politiko ang tinamaan sa mga punang ito, marami naman ang nagsasabing hindi naman masama o hindi kaepalan ang pagpapaalam sa publiko ng kanilang mga nagawang mga proyekto. At dahil sumali na rin sa usapan ng mga mamamayan at naging bukas sa pagbibigay ng kanilang mga opinyon ukol sa EPAL Bill na ito, nagkaisa sila hindi lamang sa kalsada, kundi sa internet at social media na karaniwang nakikita natin sa araw-araw. Ako po si Gio Dixon. Ako naman po si Cathy San Gabriel. At ako po si Attorney Mark Castrodes. Sama-sama po nating alamin ang nilalaman ng Senate Bill 1967 ni Senator Miriam Defensor Santiago. Dito lang sa Anti-EPAL Bill in PTV Special Forum. Posters, signages, tarpaulins at billboards. Ito ngayon ang tampulan ng pansin ng ilang mamabatas at mga taong bayan. Sa katunayan ay inihain na ni Senator Miriam Defensor Santiago ang Senate Bill 1967 o mas kilala natin sa tawag na Anti-EPAL Bill. Dahil dito ay naging bukang bibig nating mga Pilipino ang EPAL na ang ibig sabihin ay mapapel o makapal at sa wikang Ingles naman ay credit grabber. Layunin ng Anti-EPAL Bill na ito na pagbawalan ang sino mang politiko na maglagay ng pangalan at literato sa anumang programa at proyektong pinondohan ng pamahalaan. Kasama rin sa batas na ito ang maagang pagdeklara ng intensyon na kumandidato sa eleksyon at ang pagbabawal sa sino mang tatakbong politiko na mag-endorso ng sarili o anumang produkto o serbisyo sa radyo, telebisyon at print media. Ilang batas na rin sa Kongreso ang naipasa mula pa noong 14th at 15th Congress ukol sa kaparehong batas. Maging ang Administrasyong Aquino ay nagpalabas rin ng kaparehong batas mula sa isang memorandum circular sa ilalim ng Department of Interior and Local Government. Pero kapansin-pansin pa rin ang dumaraming mukha ng mga politiko sa halos lahat ng lugar sa bansa at sa iba't ibang mga forma. Ang mga poster at tarpaulin na ito ay tinuturing ng MMDA na distraction sa kalye at unnecessary at unethical naman para kay Senator Santiago. At para sa dumaraming netizens o social media o internet users, ang mga simpleng pagbati at anunsyo ay malinaw na senyales ng maagang pangangampanya ng ilang politiko na nagnanais tumakbo sa 2013 elections. Sa ganitong sitwasyon ay tila laging ang COMELEC ang naiipit dahil sa ganitong ugali ng ilang politiko. Dahil ayon naman sa ilang politiko, hindi lahat ng mga poster, tarpaulin at signages ay galing sa kanila at sila ang may gusto. Kadalasan daw ay kahilingan ito ng kanilang mga nasasakupang mamamayan. Sinasabi mang iisa lang ang sentro ng mga batas na ito. May iba-iba pa ring mga pananaw ang lumalabas. May kanya-kanya pa ring interpretasyon. Pero ano nga ba ang dapat panglinawin sa batas na ito? Ang lahat ng yan ay ating tatalakayin dito lang sa Anti-EPAL Bill, a PTV Special Forum. Magandang hapon Pilipinas. Ngayong hapon ay mapag-uusapan natin ng detalye
detalyado at punto por punto ang tinatawag nating anti-EPAL bill na inihain ni Senadora Miriam Defensor sa Santiago. Masyado ni rin kasing marami at maingay ang terminong EPAL. Pero sa totoo lang, Mark, marami pa rin sa atin ang hindi nakakaintindi. Bakit nga ba tinatawag na EPAL itong mga kandidato o mga politikong gumagamit ng naglalagay ng mga poster na merong mukha nila sa kanilang mga munisipalidad o mga nasasakupan? Parang nalaman ng ating mga kababayan itong word na EPAL nung ginamit nga ni Senadora Santiago nung kasagsagan ng impeachment trial dun sa kanyang isang speech, ano? Pero sa ating pagkakaalam, itong ang EPAL ay kinoin galing sa word na papel. Parang yung binaliktad lamang siya, it's a play on that word, at naging EPAL. Kung sino yung pumapapel ay may EPAL. Pero sa ating pagkakaalam, Cathy, maraming ibig sabihin ang pagiging EPAL at marami itong epekto hindi lamang sa ating political system, pati na rin sa ating mga batas legal. Kaya pinag-uusapan nga ito ngayon sa Senado, pati na sa Kongreso. Tama-tama yan, Mark, dahil sa isang taon ay eleksyon na naman at marami ang nagsasabing itong paglalagay ng kanilang mga muka at pangalan sa mga tarpaulin at mga billboards ay isang maagang pangangampanya. At alam natin na ito ay merong mga nalalabag na alituntunin. Tama, kaya mabuti at marami tayong panauhin, Cathy, na tulungan tayong sagutin ito. Kaya maraming katanungan sa internet lamang, nagtatanong na ang mga ating mga kababayan kung sinasabi nating EPAL, medyo subjective nga daw. Sino ang EPAL? Kailan nagiging EPAL? Anong limitasyon ng pagiging EPAL? At yung po bang yung pagkakaroon ng poster per se makes you an EPAL? Kasi ang depensa ng mga politiko, ipinapaalam ng nila sa taong bayan kung saan napupunta ang mga ang pera ng mga mamamayan. At maganda rin maintindihan natin yung psyche ng Pilipino, yung kultura ng ating political system para lumalim yung ating discussion on EPAL. Kaya pakilala na natin ang mga panauhin mula sa DILG NCR Director Rene Brion. Magandang hapon po. Kasama din po natin, siya po ay hindi lamang naglilinis, nagbo-beautify ng Metro Manila General Manager of MMDA, Madam Corazon Jimenez. Magandang hapon po sa inyong lahat. Mula naman sa UP National College of Public Administration and Governance, ang dean po nila, Miss Edna Co. Good afternoon, magandang hapon po sa lahat. Dumako po tayong Taft Avenue, galing po De La Salle University. Siya po ay from the Behavioral Sciences Department, Professor Judy San Juan. Good afternoon po. At dito naman sa kabila, mula sa, naging guest na natin siya nung impeachment trial ng dating Chief Justice Renato Corona. Mr. Andrew Masigan, isang business columnist sa Manila Bulletin. Mark, Cathy, hi. Good afternoon. Hi, Andrew. Ang susunod po, siya po ang Executive Director ng Transparency and Accountability Network. Pero itong anti-EPAL advocacy ay personal na advokasya nitong ating next guest, Sir Vincent Lazatin. Magandang hapon sa ating lahat. Kasama rin natin si Florante Galura, ang kinatawan ng Student Council Alliance of the Philippines at siya rin ay isang estudyante ng pamantasan ng lungsod ng Maynila. Magandang hapon po sa inyo lahat. At mula sa University of the Philippines, NCPAG, ito from the Dean to the Student, Student Leader from UP, Sir Jules Giang. Good afternoon, everyone. Okay. Magandang i-define muna natin. At dito ko gustong tanungin, Mark, sa mga kabataan. Kasi sila mismo yung gumagamit nito. Although, sabi mo nga, nagamit ito ni Senadora Santiago. Baka kinopya lang niya sa mga kabataan. Tanungin natin kay Jules tsaka kay Florante. Ano nga ba ang EPAL para sa mga kabataan na usually gumagamit niya salitang yan? Ayun nga, yung EPAL kasi 'di ba kumbaga slang word to sa mga daan, base na rin sa mga nababasa natin. Kumbaga nababanggit ito sa normal na discussion sa mga kabataan, lalo na kung mapapel yung mga kausap natin. And basically, yung understanding ko dito at ng iba rin mga nakakausap ko, ito yung mga, kumbaga dito sa konteksto natin, ito yung mga politiko na lantaran na nilalabas yung mga pangalan nila sa mga proyekto na hindi naman talaga dapat nila ginagawa. Florante, bago ito magamit sa mga politikong nagkakaroon nga ng mga posters, ginagamit yung kanilang pangalan, bigyan mo nga kami ng halimbawa kung paano ito ginagamit in ordinary conversation. Okay, in ordinary conversation sa aming mga kabataan, especially nung nasa grade school pa kami, halimbawa, merong usapan, bigla kang e-EPAL. So, merong mga... bigla kang magbibida-bida? Bigla kang magbibida-bida. So, kukunin mo, sometimes mag-credit grabbing ka. So, basically, it was sign of immaturity sa part namin.
Ayan, naintindihan na ng mga adults. Kasi yung definition ng EPAL. napagkatuloy tayo, Mark, no? Medyo hindi tayo makarelate dun sa word na yan. Okay, mapunta naman tayo dito sa mga adults. Okay, siguro tanong natin dito sa kay Dean, no, ng NCPAG, Dean Edna Ko. Madam, kailan sa inyong pagkakaalam nahiram ng mga adult ng political ng ating political scene ang use ng word EPAL? Sa pagkakaalam ko, politiko kaagad yung humiram mula sa adults, politiko agad yung humiram mula sa kabataan ng salitang EPAL. Pero in the political context, pwedeng may kadugtong yung EPAL, EPAL kapal, no? EPAL kapal. O yun. So medyo nag-e-evolve yung term. Ganyan kaganda ang lingwahe kasi, no? Iba-ibang paggamit nasa context, nasa konteksto ito. Pero tatanungin natin, ngayon nga ay may move na na sumasalungat dito sa mga paglalagay ng tarpaulin at isa sa mga pangunahing ahensya na involved dito ay ang DILG. Right. Tanungin po natin kay Director, ano po ang ginagawa ng DILG para dito, bagamat wala pang batas talaga tungkol sa pagiging EPAL ng mga politiko? Noong pang isang taon na bandang Setyembre, nag-issue si the late Secretary Robredo na isang memorandum circular na tahasang ipinagbabawal ang pag-EPAL, lalong-lalo na sa mga proyektong tinustusan ng bayan, kaban ng bayan. Sa kanyang mga pinakitang halimbawa, kasama na rin dito, lalong-lalo na sa hanay ng mga tanggapan ng kagawaran ng interior at pamahalaang lokal, kahit sa mga na-donate or yung ibinigay sa amin ng mga public institutions, pinapatanggal yung mga pangalan. No? At ayan ay sinisikap namin maiputupad sa lahat ng pamahalaang lokal. Ngunit ako na rin mismo magsasabi, hindi lahat ng pagkakataon ay napagtagumpayan namin to. No? Ngunit patuloy kami, kahit may balakid sa batas o kawalan ng batas, kahit may balakid sa struktura at proseso nakapaloob sa mandato ng aming kagawaran, pinagsisikapan namin to. On this policy, Cathy, no, sir, gusto kong ito palalimin ng bahagya, no, dahil meron nga tayong sinasabi na meron ng directive. Gusto kong tanungin si Sir Lazatin, Sir Vincent, anong tingin mo dun sa policy existing ng DILG at ng Pangulo as far as these posters and claiming na recommended by or under the initiative of? Sa nakita namin, parang yung iba hindi sumusunod dito sa memorandum circular ng DILG. And that's why itinayo namin itong kampanya ng anti-EPAL. Kasi kung minsan kulang talaga yung directive ng pamahalaan or hindi sinunod yung direktibo. So, sa tingin namin, dito papasok yung taong bayan. Kung tayo ang magdi-demand, mahirap tumanggi yung mga politiko. And lately nga, Mark, no, kagaya ng sabi ni Mr. Lazatin, nagsusnowball na itong panawagan ng taong bayan. Tanungin natin kay Mr. Masigan, meron siyang isinulat na artikulo tungkol dito kamakailan. Ano ang pananaw mo tungkol dito sa mga EPAL na politiko? Well, Cathy, I wrote the article kasi napansin ko nga yung Facebook page ni Vince, which talagang nagsa-snowball, ano? And I understand there are 150 or 200, is it? I'm sorry, 50 chapters of this EPAL page. So I thought this was newsworthy. But what struck me, Cathy, was that parang may groundswell, no? So it just goes to show yung pagka how the issue is festering sa mga taong bayan, na talagang yung inis nila, at let's face it, nakakapikon talaga yung mga yung mga politiko taking undue credit for things that the national government pays for. It shouldn't be. And I mean, let's call a spade a spade. Talaga naman wala sa delikatesa yan. So I think this is a manifestation of the people's discontent with politicians of the sort. Gusto ko tanungin, let's bring it local, kay Ma'am Jimenez. Meron kang memorandum circular. You have advocacy groups in the internet. Mapakikwento po, ano po ang totoong kwento nitong EPAL posters na ito sa ground? Bakit ito lumalaganap at bakit mahirap itong tanggalin even by the MMDA?
Siyempre ho, alam mo, of course, ang MMDA po ay nasa 17 LGUs po yung ating coordination na ginagawa. Pagka po ang mayor ay may nilalagay dyan, hindi ho madaling alisin yan. But we are very clear naman sa MMDA na pagka kayo ay naglalagay sa footbridges, naglalagay kayo sa flyovers, naglalagay kayo sa center islands, talagang automatic yan pinaalis po namin. Yan ang hindi nila kami pwedeng reklamuhan dahil meron ho talagang batas dyan at meron hong memorandum agreements na ginawa namin. Meron po bang nagreklamo, ma'am, nung meron kayong pinatanggal? Meron din po, wag na natin banggitin at medyo in-explain naman po namin, talagang bawal. May mga nagrereklamo nga mga politiko at dinedepensahan ng kanilang sarili. Sinasabi nga nila, ipinapaalam lang naman nila sa taong bayan itong kanilang mga proyekto na doon napupunta ang taxpayers' money. Tanungin natin si Professor San Juan, saan po natatapos yung puntong ipinapaalam lang sa taong bayan at kailan nag-uumpisa yung nagiging epal na sa tingin nyo po? Ito nga yung pinag-uusapan namin ni Dean, no? Kasi yung epal, may ibang kahulugan, maaring may ibang kahulugan sa mga kabataan, meron ding ibang kahulugan sa mga politiko. So, yung pagdi-define kung ano talaga yung pagiging epal, dapat maging klaro. Kasi sa akin, bilang sociologist, no, so ang concern namin yung behavioral aspect ng magiging implikasyon nito sa mga kabataan at sa mga mamamayan natin, no. So, dapat klaro tayo kung anong ibig sabihin at ano ba ang layunin nitong batas na to para malinawan naman sa ating mga mamamayan, 'di ba? Kung saan nagsisimula yung pagiging epal at hanggang saan nagtatapos yung pagiging epal. Kasi kung posters lang ang pag-uusapan natin and billboards, marami pa kasing paraan kung na pwedeng sabihin natin, maraming paraan given the creativity of the Filipinos, resourcefulness of the Filipinos, maraming paraan yan kung paano maging epal. Okay, Gio, let's go to Gio Tingson with some of our students and youth leaders. Maraming salamat, Cathy at Mark. O nga, nandito ang mga estudyante kasama natin ngayon mula sa pamantasang lungsod ng Maynila at syempre sa Far Eastern University. Syempre, pwede rin kayong patuloy lang na mag-tweet at magtanong sa aming Facebook or Twitter account sa @PTVPH. Simulan natin sa isa sa mga estudyante sa FEU. Tawagan si Bernie. Bernie from FEU. Yes, Bernie. You have a microphone, Bernie? Yung mic, please. Oh, yeah. Microphone, please. Si Bernie ay taga Far Eastern University. Go, shoot the question, Bernie. Kung may papasa po ang anti-bill, ano po ang posibleng paraan para hindi hanapan ng mga mamamayan ang mga politiko ng accomplishments nila? Yun nga yun. Tanungin natin sa DILG siguro. Paano naman mapapaalam ng kuwan? Si Dean, alam daw ni Dean kung paano. Medyo papaliwanag lang ako ng konti, no? Kasi mula sa pananaw ng governance, yung usapin ng EPAL kasi, sa aspeto na anong resources ang ginagamit, pondo ng bayan, hindi dapat maging personal credit ng isang gumagamit ng pondo ng bayan, yung pag-uulat. Pero certainly, kailangang ipaalam ng kahit na sinong public servant na gumagamit ng pondo ng bayan, yung kanyang mga ginagawa at nag-uulat siya sa bayan kung paano ginagamit ang public resources. Pero, hindi niya pwedeng sabihin na ito ay mula sa kanya, personal sa kanya. In other words, sa espiritu ng transparency, pag-uulat sa bayan at saka yung sa information, kailangan mag-ulat ang isang gumagamit ng public resources. With very clearly, kailangan ipaliwanag na ito ay galing sa pondo ng bayan. Malalim yung sagot na yan Kung ano ba to? Is this just an issue of semantics and aesthetics and design? Ibig sabihin, pwedeng i-word or i-design ng maayos? I-discuss natin yan. Balik muna tayo kay Gio. Actually, meron ngang follow-up question mula sa ating Twitter account pero ina-address to sa mga estudyante. Ang tanong niya, siguro sa dalawang kasama nating estudyante ngayon, hindi ba magandang makita ninyo ang mga accomplishments ng mga leader na inyong binoto through these posters and tarps? Okay. Si Jules. Well, certainly, isang magandang manifestation nga na napapakita yung accomplishments ng ating mga officials. Pero, I think hindi mahalaga na nakalagay pa yung mukha ng politician doon na na-accomplish itong bagay nito. Para sa akin, mas mahalaga na nagawa nung
institution mismo ng office niya. Kasi hindi lang naman siya yung kumikilos doon, yung buong staff niya. Kasi for the government, kasi ako nag-intern din ako sa isang gobyerno, talagang makikita natin na even with the president, talagang hindi niya ma-accomplish lahat ng bagay kung wala, kunwari yung PMS or the other department. So I think hindi lang dapat ma-own yung credit ng isang politician lang. Pero paano nga ba nila ipaalam sa taong bayan? Tanungin po natin kay Director ng DILG, Director Brion. Paano po maipapaalam ng mga politiko kung hindi po sila gagamit ng mga posters, mga tarpaulin? Napakadali. At, ito yung madalas namin ginagawa, no? Sa bawat taon, 2 pagkakataon na nagpapatupad tayo ng pagdaraos ng barangay assembly, no? Lagi na pinapaanyayahan natin ang mga kongresista, mga konsehal. Ngunit sa 2 taon na panunungkulan ko bilang patnugot panlambak ng Kalakhang, Maynila, wala pa akong nakita o nalamang mga konsehal at kinatawan ng mababang kapulungan na dumadalo sa mga barangay assemblies. No? Doon lamang sa mga barangay assemblies, kahit 10 minuto, maaari nilang maipaliwanag ang kanilang mga accomplishments. At maaari din nilang iulat magkanong pondong ang ginugol mula sa kanya-kanyang Project Development Assistance Fund. No? Pero yun nga yung katanungan doon, Director, Cathy. Dahil yung report mo sa barangay, isang beses lang yun. Kung nag-appear ka sa telebisyon, ilang minuto lang yun. O sa dyaryo, isang release lang yun, isang issue lang yun. Paano naman yung aspeto ng lingering reminder of good work? Or pwede natin sabihin, transparency. Andrew? Ang tanong ko is, kailangan ba malaman ng buong Pilipinas what you did as a public servant? That's the whole, my point is, that's the whole essence of being a public servant. Hey, look, you run for office to do this work voluntarily. So don't go grabbing credit for something that did not come from your pocket. If it came from your pocket, well and good. Pero kung hindi naman, di ba, dapat lang the public should know that, you know, that who financed the project. And just another note, you asked kanina, Mark, why the memorandum from the DILG was not parang hindi na enforce gaano. I just want to say na wala kasing penal provision. There's no punishment. Whereas the law in the Senate floor now has a punishment of anywhere from jail term of 1 year to 18 months. 12 to 18 months punishment. So big difference yan. Kaya kailangan mapasa yung law. Sana pati yung mga naglalagay ng mga initials lang nila, no, dun sa mga tiles, dapat kasali rin yun, hindi lang mukha, no, kasi pera rin yun ng taong bayan, di ba? Oo, yun nga yung, kanina may nabanggit si Dean, na pwede nga, baka semantics nga, possible bang design ito. Is there a way of informing the public by way of tarpaulins, Vince? By way of tarpaulins that will linger for quite a while, longer than a newspaper, longer than a TV clip, na katanggap-tanggap. Actually, kung tutusin, hindi kami against public service announcements or posters or billboards, you know? So, if there's a project undertaken by the city government, footbridge or whatever, the city government can announce it, that this is where your taxes are going. What we are against is the official claiming credit for it by putting his or her name and or face on the announcement. Diba? Yun ang EPAL. But if it says brought to you by the city mayor, tapos na yan, okay na yan. Diba? Okay. Pero yun nga, no, issue of semantics nga, gaya ng sinasabi mo, Mark, gusto nating malaman na mula sa MMDA kung paano nyo dinidesisyonan kung ano yung mga dapat tanggalin na poster at yung mga nagsisilbing public announcement lang. Mamaya sasagutin po yan matapos ang aming maikling paalala.